I invite everyone to please stand. Amen. Hallelujah. I don't know whether the MC or the secretary already announced, advise you of sa December 31. We have, okay na, meron na tayo. So, mag-lelection pa ba ulit tayo? Pag nakalakan, matay tayo ng maaga na ito, mga kapatid. Makita natin ang beauty of holiness ng Panginoon. Amen. For the past few days, mga kapatid, it keeps on ringing in my head, this message. And I tried myself digging the words of the Lord and wondering how could I really understand this. This is coming from the First Chronicles chapter 16 verse 29. And it has also other words mentioned in book of Psalms 96. First Chronicles chapter 16 verse 29 in the King James Version. It keeps ringing on my head, this word, and I ask God of His revelation. First Chronicles chapter 16 verse 29 in King James Version, it says, "Give unto the Lord the glory due unto His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the beauty of holiness." So, hindi ako mapakali, mga kapatid. And every time I do something, it ringing in my head, worship the Lord in the beauty of His holiness. I would like to preach today with the help of the Lord, with the revelation comes from God. The message entitled, The Beauty of God's Holiness. The beauty of God's holiness. Can you please join me in prayer? Lord Jesus, hallelujah. We want you to reveal in the midst of us, Lord. Without you, we can do nothing, and we don't understand your words except you intervene and reveal, Lord, hallelujah, in this congregation. I pray, hallelujah, give us your revelation today, hallelujah, and strengthen our faith and our love, O Lord. Deepen our love to you, Lord. In the name of Jesus, bless each and every one of us. Hallelujah. Those who are listening right now and watching, Lord, over live streaming, I pray you touch their lives, O Lord. Hallelujah. You support them, Lord God. Hallelujah. You provide them, Lord. Hallelujah. Of all of their prayers, oh God. I pray for healing, Lord, for those who are sick right now in the name of Jesus. I plead the blood of the Lord in every one of us, Lord. Hallelujah. In every one of us here, hallelujah, we plead the blood of Jesus. In the name of the Lord Jesus, we are redeemed and we are healed by the stripes of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. In the name of Jesus, let healing be upon us, every one of us, Lord. And let your revelation, hallelujah, and your spirit, Lord, move in the midst of us. Hallelujah. Once again, Lord, baptize us in the name of Jesus Christ. Hallelujah. In your spirit, Lord. Let the Spirit, let the manifestation of the gift of the Spirit, Lord, be upon in this congregation. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. I pray. Clap your hands and say amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. You may be seated. The word beauty in the original Hebrew word means adornment or holy adornment or decoration and honor. This barong is a decoration. This barong is an adornment. So every one of us know what is adornment. But when we read the word beauty in the First Chronicles chapter 16, the word itself says it's an adornment. Worship the Lord
in the decoration of God's holiness. There is a decoration of God's holiness. This is also speaks about the honor of the Lord. And there can be no one that can be compared to the holiness of God. Wala na pong pwedeng pumantay sa kabanalan ng Diyos. At wala na pong ibang banal. There is only one God, and He called also as the Holy One of Israel. He is the Holy One, not Holy Two, not Holy Three. There is no Holy Trinity in the Bible. There is only one who is holy, and that is our God. And there can be no comparison for the holiness of God. The word holiness itself is in the superlative category. The word holiness itself is in the higher degree of category, mga kapatid. So wala na pong pwedeng ibang tawaging holy. Hindi mo pwedeng tawagin ng tao, His holiness, His highness. No. That pertains to man. Holiness only pertains to God. Hindi pwedeng ikabit sa tao ang salitang holiness. It's only because of the grace of God that the holiness of God was imparted to men. It's because of His grace. And no one can exceed the holiness of God. Walang pwedeng lumampas sa kabanalan ng Diyos. Pag pinag-uusapan ng kabanalan, parang ang lahat, mga kapatid, same with my own experience, na parang bang tayong lahat ay nakahang. Now, we don't really understand the word holiness. We don't really understand the very nature of God. God's nature is holy. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang holiness sa Panginoon. That is His nature. That is composed, holiness is God Himself. Love is God Himself. Walang pinagkaiba yon. God is love, love is God. God is holy, holy is God. In other definition, the word beauty speaks of the combination of qualities that pleases the sight of men. It's a combination of qualities. Maybe in the quality of the form, maybe color, or any shape that pleases the man sight. So may iba't ibang ibig sabihin ng beauty para sa tao. Sabi nila, beauty is in the eye of the beholder. Ibig sabihin, iba ang paningin mo ng beauty, iba ang paningin niya ng beauty. It is in the eyes of the beholder. Kung sino yung may mata, kung kaninong mata yon, siya ang magsasabi kung beauty sa kanya ang isang bagay o hindi. Amen? So beauty speaks about combination of qualities. It also means for men as an excellent example. Pag nakakita ka ng isang bagay na napakagandang gawing ehemplo, ang tawag mo doon ay beauty. Kung ang isang bagay is so pleasing and very attractive, may attractive features siya, it also called as beauty. So meaning to say, mga kapatid, that this holiness o God's holiness is beautiful. Now, it's not the man who declares that God is beautiful. Hindi bagay ang nagsabi na ang Diyos ay beautiful. It's God Himself. He Himself called Himself as a beautiful God. Now, kung pagbabasihan ang mata ng tao para masabi na, God created pangit. Pangit ng sitwasyon ko, pangit ng kalusugan ko, pangit ng trabaho ko, pangit ng... So again, sa tao, mga kapatid, we always speaks beauty
when the things are favorable and attractive to us. But there are things that is not attractive to men, but it's beauty in the sight of God. May mga bagay na pangit sa paningin natin, pero maganda sa paningin ng Diyos. Kabanalan sa paningin ng Diyos. That's why in the world, mga kapatid, God Himself created the world, but it seems that worldliness makes the people of God ugly. Because the one who declares beauty is man. Ang nagsasabi ng maganda ay tao. Pero kung babalikan natin, mga kapatid, yung salita ng Diyos, mayroong sariling definition ng Diyos ng beauty. Mayroong definition ng Diyos ng totoong kagandahan. Nakukuha po ba ninyo, mga kapatid? Kaya sa mundo, mga kapatid, yung maganda sa atin sa mundo, maaaring pangit sa Diyos. At maaaring yung maganda sa Diyos para sa atin ay pangit. Dahil nakikita natin na hindi favorable sa atin. God's holiness is beauty. Because God's holiness is morally perfect and pure. God's holiness is morally perfect and pure. Morally perfect. If there will be a source of morality, that is God. Because man has no morality in the beginning. It's just because of God gave him a moral. Remember that God created man out of the dust, and He breathed into their nostrils, and man became a living soul. So wala po talagang sariling pagmamayari ang tao. Galing lahat sa Diyos. Binigyan ng Diyos, mga kapatid, ang tao ng kaluwalhatian. Mayroong glory of man. Lahat yan ay galing sa Panginoon. Pero kung titingnan nyo, mga kapatid, the morality of man only comes from God. Sa Garden of Eden, mga kapatid, mapapansin niyo po na ang Panginoon nagbigay ng moralidad sa tao. And God created everything perfect and beautiful. You can never find anyone who is perfect and beautiful aside from God. Shinare niya yun sa tao. When God created man, the beauty of God reflects to man. Look at the morality. Look at the purity. Lumalakad sila doon, mga kapatid, na walang saplot. Imagine the purity of God. In the eyes of God, there is no sin. There is no such lust. There is no such evil. And the same with men nung panahon na nilikha ng Panginoon ng tao. But here comes the enemy. The enemy polluted the mind of the believers. The enemy polluted the mind of Eve and Adam. Wala namang ibang kausap doon si Adan sa Eva eh. Wala namang pong moralidad, mga kapatid, yung mga hayop na nilikha doon. Pati yung mga punong kahoy, yung mga bagay-bagay, they are amoral. Ibig sabihin, wala silang moral, mga kapatid. So, I'm just trying to say that the holiness of the Lord is so beautiful. It is perfect. Perfecto. Pure. Dalisay, mga kapatid. Ang holiness of God. In Deuteronomy chapter 32, as I read my Bible in verse 4, He is the rock, the Bible says. His work is perfect. For all His ways are judgment, a God of truth, and without iniquity, just and right is He. Deuteronomy chapter 32, verse 4. Siya ang bato, mga kapatid. Siya ang matibay na bato. At ang kanya mga ginagawa ay perpekto. Everybody say amen. So my situation is perfect in the sight of God.
Maybe it's not perfect in my own sight, but in the sight of God, I am the product of God's work. Ako at ikaw ay produkto ng gawa ng Diyos. And the Bible declares that His work is perfect. Maybe ang tingin natin sa sarili natin is not perfect. Our conditions, situation, mga circumstances natin sa buhay are not perfect. But this is perfect in the eyes of God. For all His ways are judgment, a God of truth, and without iniquity. Walang bahid ang Panginoon, mga kapatid. 1 Samuel chapter 2, verse 2. There is none holy as the Lord, for there is none beside thee, neither is there any rock like our God. Look at this. There is none holy as the Lord. Kung meron man ang taong tinitingnan na banal na katulad ng Diyos, sabi ng Biblia, walang iba. That's why you cannot worship idols. You cannot give the same honor to idols. Hindi mo pwedeng ibigay ang parehas na honor katulad ng honor na binibigay mo sa Diyos na banal. Hindi mo siya pwedeng itrato ang tao o anumang bagay na nilikha ng tao. Hindi mo pwedeng itrato na ito'y banal. Hello? The only holy is God, and there is none beside God. Walang ibang katulad ang Diyos. That's why be careful of where you are giving your worship. Be careful of where you are giving honor, either sa tao o sa bagay. It is because God is a jealous God. There is none holy. Walang ibang banal kundi ang Diyos. That's the beauty of His holiness. Wala siyang kapantay, wala siyang katulad. Kasi kung meron siyang katulad, hindi na beauty. Now, in the sight of men, sa mata ng tao, kaya mo sinasabing maganda yung tao, para mo sinasabing exceptional siya, naiiba siya. Nakuha niya? Now, in the biblical perspective, kaya mo sinabing ang Diyos ay banal, the Lord is beauty, the beauty of His holiness, meaning to say, walang iba kasing katulad niya. Na pwede mong ikumpara. Sa tao pwede eh. Matangos ilong niya, asa pango. Asa sarat. O sa parang loro. Loro, alam mo yung loro? Parot. Nakuha nyo, sa tao pwede mo magkumpara, pero sa Diyos wala kang ikukumpara sa Diyos. Nag-iisa lang siya, mga kapatid. Kaya yung nag-iisang Diyos na merong sobrang kagandahan ng kabanalan, that's where we should pick up or the source of our worship, mga kapatid. Kaya pag wino-worship mo siya, mga kapatid, think of it, isipin mo, walang kaparehas ang Panginoon. Walang kaparehas ang Diyos. Kapag wino-worship mo siya, pinipraise mo siya, mga kapatid. That's why God's holiness is in high standards. Dahil nga walang kapantay ang kabanalan ng Diyos. Ang kanyang standard mataas. When I read my Bible, mga kapatid, nabasa ko, dahil sa taas ng standard ng Panginoon, hindi siya basta-basta tumitira kung saan-saan. In Isaiah chapter 57, verse 15, For thus saith the Lord, or saith the high and lofty one, that inhabited eternity, whose name is holy. So the name of God is holy. Sabi niya, I dwell in the high and holy place. Sabi ng Diyos, I dwell in the high and holy place. With Him also, tinan nyo ang Diyos to ay nakatira sa mataas at banal na lugar. Pero alam nyo, mga kapatid, it strikes my heart when I read this.
kinuyumos ng Panginoon, parang kinuyumos ng Diyos ang puso ko nung narinig ko yung sinabi niyang kasunod. I dwell in the high and holy place with him also that is of a contrite and humble spirit. Ang Diyos mataas ang standard. He will not stay in that high place. Hindi siya titira sa pipitsuging lugar. He dwell in the high and holy place. Pero dinugtong niya, nakatira din daw siya sa pusong bagbag at mababang puso, mga kapatid. Tumitira din ang Panginoon. When I read this, there's no way for me to say, Lord, you are so gracious. Diyos ka na walang kaparehas, Diyos ka na walang kapantay, Diyos ka na banal, pinili mo pa rin tumira sa mga puso naming bagbag at mapagpakumbabang kalooban, mga kapatid. So, if we live humbly, you will be the dwelling place of God. Hallelujah. Are you not happy with that, mga kapatid? Can we clap our hands and worship the Lord Jesus? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. When Moses approached the burning bush, God said, remove thy shoes because you are standing in the holy ground. Imagine niyo, mga kapatid, ang Diyos nakatira doon sa holy ground na yon, yung burning bush. Dali-daling tinanggal ni Moses ang kanyang sandalyas. Because that's the place wherein God is dwelling. Now, God is in the hearts of humble people. Doon nakatira ang Panginoon. Imagine niyo kung gaano ka-powerful ang taong humble. Imagine niyo kung gaano ka-bless ang taong humble. It is because God Himself is there. That's why we are the temple of the Holy Ghost. Pero hindi pumapasok ang banal na Espiritu sa taong mapagmataas. He always look for a humble heart. Everybody say amen. To revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Wow. That's the very reason why God is dwelling in our hearts. Because He wants to revive. Everybody say revive. Gusto ng Diyos na tayo nare-revive, mga kapatid. Revive will always be parang attached to the condition wherein 50-50 na. Dying, in between dying and living. Nakukuha niyo po, mga kapatid. Yung word na revive is only applies in between dying and living. So kung ikaw ay mamamatay na, the very reason why the Spirit is dwelling upon you, because He wants you to be revived. Mabuhay kang muli. Dalhin ka doon sa buhay, mga kapatid. Kaya pansinin niyo ang taong napupuspos ng Espiritu Santo, bagamat dying yung kanyang situation, bagamat dying yung kanyang circumstances, tingnan niyo yung buhay niya. He is still alive. Buhay pa rin siya, mga kapatid. Yung kanyang spirito buhay pa rin, mga kapatid. Yung kanyang kabanalan nandun pa rin, mga kapatid. Yung kanyang worship nandun pa rin. Buhay na buhay yung relasyon niya sa Panginoon. It is because the Spirit Himself is residing, dwelling in the hearts of the humble people. Clap your hands to the Lord. Thank you, Jesus. The text mentioned, worship the Lord in the beauty of His holiness. How could we do this? Bumangon ako kaninang madaling araw, still my question is, Lord, how could I do this? Worship you in the beauty of your holiness. How could I do this? If God's holiness has nothing to compare with, if beauty is speaking about adornment or decoration, when I wake up this morning,
and ask the Lord again, Lord, how could I do this? And the Lord impressed my heart. If beauty is speaking about adornment, if beauty is speaking about decoration, man becomes the adornment. Man, you and me, is the decoration of God's holiness. Hindi nag-contribute ang tao para ang Diyos ay maging banal. Hindi nag-increase ang holiness ng Lord nung tayo ay nasa Kanya. No. Without man, still God is holy. Nothing to be compared with. Pero, God impressed my heart this morning. Ikaw ang dekorasyon ko. Because of you, my holiness shines. Because of you, my greatness was shown and described. Kahit na gaano katalino yung unggoy, kahit gaano katangkad ang giraffe, kahit na gaano kisig at katapang ang leon, pero wala sa kanila yung adornment ng holiness. Hindi sa kanila binigay ng Diyos yung the holiness of God will shine. The greatness of God will be known. Hindi po sa hayop, hindi sa mga bagay na nilikha ng Diyos, lumabas yung pagiging banal niya. Sa tao lang lumabas, mga kapatid. Sa tao lang lumabas yung pagiging banal ng Panginoon. So me and you is the adornment. We are the decoration of God's holiness. So the more you serve God, the more the holiness of God shines. Because man's conformity to God's holiness, it makes the holiness of God more beautiful. Pag tayo ay nagko-conform, kapag tayo ay sumusunod sa Diyos na banal, ang kabanalan ng Diyos ay lalong nagiging magandang pagmasdan. Ang response ng tao sa tawag ng kabanalan, hallelujah, nagiging attractive lalo ang kabanalan ng Diyos. Kapag sumusunod ka sa Diyos, kapag sumusunod ka sa Kanyang tawag ng kabanalan, hallelujah, nagiging attractive lalo si Lord, mga kapatid. Ang pamumuhay natin, ang pamumuhay ng may kabanalan, lalong nagiging perpekto at pure ang holiness ng Panginoon. So, what we are? How could I worship the Lord in the beauty of His holiness? By means of making myself holy. If I make myself holy in the sight of God, if I continue to respond to the calling of holiness, if I continue to live, hallelujah, in holiness, hallelujah, I am worshiping the Lord in the beauty of His holiness. If I am removing myself to worldliness, I am worshiping the Lord in the beauty of His holiness. Hindi kayang gawin yun ng mga leon. Hindi kayang gawin yun ng mga nilikha ng Panginoon na hayop, mga kapatid, ng puno. O ng mga bato. O ng mga bundok. O ng buwan o ng araw. Pero kayang gawin ng tao because we are the apple of the eye of the Lord, mga kapatid. Tayo, mga kapatid, ang pinaka-precious creature ng Panginoon. Hallelujah. If you don't give respect to your body as the temple of the Holy Ghost, what are you living for? Salamat, hindi ako ang Diyos.
Pero kung tatanungin, if you cannot give your body to God as a living sacrifice, if you don't understand that you are the temple of God as a holy temple of the Lord, then why you are still living here right now? Ba't buhay ka pa? Wala ka naman palang silbi. Salamat, hindi ako ang Diyos. Pero kung titignan mo maigi, kung tayo ang adornment, sa madaling sabihin na lang siguro, damit. Sige. Kung ikaw yung damit na nagbibigay ng kisig sa Diyos, ng beauty ng Panginoon, ng kagandahan ng Diyos, pag tuwing isinusuot ka ng Panginoon, nagbibigay ng Diyos, nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon, that's good. May pakinabang yung damit na yun, mga kapatid. Pero kung ikaw yung damit na napakarami, bakit kita ilalagay sa aparador ko? Ba't kita susuotin? Wala kang silbi. You see my point, mga kapatid? The church is here to give us the understanding and to remind us that we are God's adornment. Tayo ang damit ng Diyos. Tayo nagbibigay ng ningning sa pagka-Diyos niya. We are His creature, mga kapatid. Created tayo ng Panginoon for His glory. Imagine, we are created for His glory. Sa tuwing sinusuot ka ng Diyos, sa tuwing ginagamit ka ng Panginoon, sa tuwing sumasamba ka sa Diyos, sa tuwing nagpupuri ka sa Panginoon, ang kabanalan ng Diyos ay naluluwalhati. Yung simpleng pagpunta mo ng simbahan, yung simpleng pagtaas mo ng kamay, yung simpleng pananalangin mo sa bahay, yung simpleng pagbabasa mo ng Biblia, hindi mo alam, you make the Lord beautiful. I can feel the presence of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. If man is the most precious creature of God, if man is the apple of the eyes of the Lord, if God sacrificed Himself for the redemption of man's soul, therefore, brothers and sisters, man is the best and perfect adornment of God's holiness. The Lord becomes more attractive. His greatness, His wonders, His miracles become noticeable. Man's role, listen to this, man's role is to lift and magnify and exalt God. Sa tuwing ang damit na ito, mga kapatid, sinusuot ko, maybe most of you will tell me, oh, ganda naman ng damit. Oh, ganda, gwapo ni pastor. Oh, yung ganda ni sister. Oh, gwapo mo, Brad. Bakit mo nasabing gwapo? It's because of the appearance. You dress to kill, mga kapatid. So, anong trabaho ng damit? Anong trabaho ng adornment? To lift, to exalt, to magnify God. Tayo yun, mga kapatid. That's our role. Hindi hihingi ng Diyos, hallelujah, ang kaluwalhatian niya at sasabihin niya, oy mga unggoy, na nilikha ko, kayo ang glory ko. O kayo mga ahas, mga isda, kayo ang glory ko. No. It only pertains to man. Ang Diyos ang nag-utos na ang tao lang, mga kapatid, ang pwedeng mag-lift ng name of God. Pwede bang i-lift ng mga bato, di ba? Ang Panginoon? No. They cannot speak. Pero ang tao, mga kapatid, that's our role. Sabihin mo sa katabi mo, yan ang role natin. Our role is to lift God. To magnify God. To glorify God. That is our role, mga kapatid.
Everybody say amen. So kung ako ang damit ng Panginoon, I will make myself sure, I will surely make myself clean always. Kung isang araw pagising mo, nagdesisyon ng Panginoon, Ami, ikaw ang isusuot ko ngayong araw na ito. Sa pamamagitan mo, ang aking pangalan maluluwalhati. O maya-maya, si Sister Neng naman, sinabi ng Panginoon, Sister Neng, ikaw ang isusuot ko ngayong araw na ito. Gusto ko ang pangalan ko makilala ng marami sa pamamagitan mo. So in every day ng buhay natin, we are being the adornment of God. Hallelujah. Kaya pag may mga nangyayaring sitwasyon sa buhay natin, magpasalamat po tayo. Ginagamit, yung salitang ginagamit, isinusuot ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. I've been waiting for this day to preach this. It's still ringing in my head for the past few months. The beauty of God's holiness. But I can't understand. I will be honest, mga kapatid. I spent days reading books. I spent days reading the Bible there, the office. Patong-patong na doon, mga kapatid. But still, sabi nga nila, you cannot comprehend God. But when I woke up this morning, mga kapatid, wow! Para akong dinagukang na ng Panginoon, mga kapatid. You don't understand. You are my adornment. You are my glory. Hello? Hello? So in every time we do things, in every time we do this living in a holy life, we are lifting the Lord high. I praise the Lord for His revelation today. Thank you, Jesus. That's why the reason there is a call for holiness. Kaya merong tawag ng kabanalan. Bakit, Pastor? Sapagkat nagkaroon ng redirection doon sa garden nung panahon ni Eva at Adan. Because the direction of the Lord then is, man is holy. Pinanganak, nilikha ng Diyos yung walang saplot. Pero sa kanila, sa paningin ng Panginoon, there's no such lust, there's no such evil. Nilikha ng Panginoon yun. Dumating yung kaaway, binigyan niya ng ibang direksyon. Nawalay ang tao sa direksyon ng Panginoon. Now God is calling them back to holiness. Balik kayo. Ito ang totoong daan. Hindi sa dating daan. At hindi rin yung tamang daan. Ito yung totoong daan. Sabi ng Panginoon. There is a call because man fade away from the purpose. The Bible specifically reminded us in Hebrews 12:14. I keep on reading this. Alam nyo na ito. Hebrews 12:14 says, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Follow peace with all men and holiness. Dinugtong niya and holiness. There is a call for all the followers. Lahat ng tagasunod ni Kristo, ito ang dapat gawin. This is a call of holiness. This is a call for all the followers of Jesus Christ. This is not an option. This is a command. Follow peace. Hindi sinabing, can you please follow peace? Can you please live a holy life? No, sabi ni Lord, follow peace with all men and holiness. This is a command. This is not an option. Tayo bilang tao, mga kapatid, na templo ng Diyos, this is not an option. This is the will of God. Man created not just because God wants to have man on earth. No, God created man because man is the temple of His holiness. The temple of God. Nakukuha niyo po, mga kapatid? Nila for the sake na may tao sa mundo, may populasyon lang, sige, gawaan Diyos ng tao. Hindi.
God's creation has purpose. Has purposes. May mga purpose ang nilikha ng Panginoon. Everybody say amen. So, the word salvation, the work of the salvation, mga kapatid, will not only stop in the baptism of the Holy Ghost and baptism of water. There should be a process we call sanctification. Amen. Mabilis kasing magpabautismo sa tubig. Amen? Tama, di ba? At yung banal na espiritu rin, mga kapatid, naku, madaling tanggapin yan basta ikaw ay magsisi ng iyong kasalanan, repentant ang puso mo, matanggap mo kagad yung baptism of the Holy Spirit. Pero yung progress, yung process of sanctification, hindi po yan isang araw. Parang sa damit, pag nadumihan, ano ba yan? Mabilis lang ba siyang palinisin? No. You need water to rinse. You need soap para labahan. Tapos itutuyo pa yan. Iba, kinukula pa sa sobrang itim na. Kinukula pa. Tapos saka babalawan, saka paplansyahin pa, saka alam niyo, so, kita niyo yung proseso, mga kapatid. We are all sinners in the sight of God. Lahat tayo marumi. Nilinis tayo ng Diyos. Binanlawan tayo ng Panginoon. Sinabun tayo ng Diyos ng kanyang salita. We are washed by the word, mga kapatid, sabi ng Biblia. Hinugasan tayo ng salita ng Diyos. At ngayong hugas na tayo, pinatutuyo, mga kapatid. At may process na you need to be separated. Hello? Sanctification, or the word holiness, comes from the original word sanctification. Sanctify. The word sanctify means separation. Kaya ibinubukod ka. Kasi galing ka na saan? Sa marumi. Nilinis ka na niya. Yung iba bumabalik pa dun sa marumi. Inilinis ka na nga. Nilaban ka na. Kaya ibinubukod ka. Kaya sabi ng Biblia, huwag tayong makipagkaibigan sa kamunduhan. Sapagkat ang kamunduhan ay marumi, ang kabanalan ay sa Diyos. Nung tayo nilabhan na ng Panginoon, nung tayo niligtas ng Panginoon, binanal tayo ng Diyos, isineparate tayo ng Panginoon. Yung pagseseparate sa atin, mga kapatid, it's not just one day. It's every day. The process of sanctification is not one day. It's almost every day, consistently, continuously. Everybody say amen. Iba po yung seeing the kingdom doon sa seeing the Lord. Sabi ng Hebrews 12:14 kanina, di ba? Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Anong sabi ng John chapter 3 verse 3? John chapter 3 verse 3. Pakita mo, sister. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Iba yung seeing the kingdom, iba yung seeing the Lord. Pastor, parehas na nasa kingdom yun eh. Sino bang nasa kingdom? Di ba si Lord? Yes. Pero sinasabi dyan na may process of sanctification. Bago mo makita si Lord, you need to follow peace with all men and holiness so that you can see God. So when you enter into the kingdom of God, sa verse 5, ano sabi sa verse 5, John chapter 3, verse 5, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. After mong makita ang kaharian, nakapasok ka na because of water baptism and Holy Ghost baptism. Nandyan po ba kayo, mga kapatid? So nakapasok ka na. Pagpasok mo sa kaharian, anong susunod mong gawin? Sinong hahanapin mo doon? Yung mga dabar cards mo? Si Moses, si Noah, o tanong mo si Abraham, bakit di mo tinuloy saksak sa anak mo? O ikaw naman, Jacob, ano talaga, patingin nga ka, paano ka maglakad kung kikimpang-kimpang ka? Ganun ba? Yung ba yung excitement? No. Ang gusto mo makita sino?
Si Kristo. Pero before you go seeing the Lord, may requirement. Follow peace with all men and holiness. So may process. Tayo ay nasa kingdom of God na, mga kapatid. Once you accepted the Lord Jesus Christ in water baptism and receive the Holy Spirit, kayo ay nasa kaharian na ng Panginoon. But it's a different story when we talk about seeing the Lord. Mayroon pang isang process, sanctification. Kaya tinuturo ang pananamit ng may kabanalan. Ugaling may kabanalan. Kilos na may kabanalan. Sapagkat yun ang pasaporte para makita natin si Lord. Sayang mga kapatid, nandun ka na rin lamang, di mo pa nasilayan si Lord. Sabi ng Biblia, papahirin ng Diyos ang luha sa iyong mga mata. Ibig sabihin, makikita mo siya. Mahahawakan mo siya. Sayang naman kung hindi mo na makita doon, nabaptize ka na ng Holy Spirit, nabaptize ka sa tubig, hindi ka na tuloy nakakita kay Lord. Bakit? Kasi you don't want to follow the standard of holiness. Nakukuha niyo po ibig ko sabihin, mga kapatid. Man is God's perfect creation. Tayo ang perpektong nilikha ng Panginoon. We are the perfect adornment for God. That is why we are commanded to be holy. To remain the essence of beauty. So kung suot ko ang damit ito, at ito ang nagbibigay sa akin ng confidence. Amen? Alam niyo ba na ang damit natin nagbibigay ng confidence sa atin? Brother Jason, tayo ka nga, Brother Jason. Ayun, no? Tira mo. Confident ka ba sa suot mo? Nagdadalawang isip pa. Confident siya. Ikaw, Brother Mark? Kung papasok ka sa isang kasalan, halimbawa, at ikaw ay ninong o ninang, tapos naka-t-shirt ka lang, naka-tsinelas, diba? Mas may dala ka pang supot. Di ko alam kung saan ka galing. Confident ka ba? Confident ka? No. Baka hindi ka nga pumasok dun eh. Because the adornment gives confidence. Yung ating pananamit ay nagbibigay yan ng, ano man tawag ng Tagalog ng confidence? Kumpiyansa sa sarili mo, di ba? Kahit pa paano. Amen. Kaya pag naglalakad, tinan nyo, pag kayo nagsuot ng maayos, magpunta kayo sa South Mall, mga kapatid sa SM, good morning, sir. Good morning, ma'am. Oh. Oh. Tapos, pag naglalakad ka dun sa gitna, may mag-aalok sa'yo ng condominium. Ma'am, sir, bili na kayo. Nag-tricycle nga lang ako punta dito eh. Pabibili ako condominium. Hindi mo naglakad nga lang ako. Hindi niya alam yun. Pero because people see you with a good adornment, they trust you. Meron din silang confidence na kung saan nakikita nila, oh, this person is a good person. Because of your adornment. Now, talking about God, kapag tayo yung damit ng Panginoon, pag tayo nadudumihan, tinatapon na ba tayo ng Diyos? Anong ginagawa ng Panginoon? Yes. If my people which are called by my name shall humble themselves, pray and seek my face. If we repent of our sins, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Imagine those words, mga kapatid. Kaya, hindi yung pag nadumihan na, tapo na, ba naman? No. God spent His life, God gave His blood for this dress, for you and for me. Kaya hindi niya basta-basta itatapon yun. Kaya nanghihinayang ang Diyos
na pagkatapos tayong linisin, pagkatapos tayong likhain ng Panginoon, hallelujah, nakikita niya tayo nandoon, nakalublob sa kasalanan, nakalublob sa burak, mga kapatid, nakalublob doon sa karumihan, nangihinala ang Panginoon. Yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, nung nilikha niya tayo, ay gano'n na lamang kalaki. Pero nakikita niya tayong lumalangoy doon sa kaputikan. God is in pain, mga kapatid. Imagine mo yun. Pinagbuwisan mo ng buhay mo, nandun lang. I created you for my glory. Pero where are you? Nandiyan ka sa putikan. Nandiyan ka sa karumihan. And I want you to be with me. Kaya pag tayo ay lumalapit sa Panginoon, mga kapatid, at tayo nililinis ng Panginoon, laking tuwa ng langit, mga kapatid. Laking tuwa ng langit. Alam niyo, the Bible says that there are rejoicing in heaven over one man who repented of his sin. May isang taong nagsisi ng kanyang kasalanan, grabe yung revival sa langit. Alam niyo kung bakit grabe yung revival sa langit? Bakit? It is because finally, this is the adornment of God. Ito yung pinagpaguran ng Diyos. Ito yung dahilan kung bakit ang Diyos nahirapan sa lupa. Ito yung dahilan kung bakit ang Diyos ay nanawag mula sa langit. Para lamang dito sa adornment na ito. And finally, ito na siya. Bumalik na siya, nilinis na siya, may susot na siya ng Panginoon, magagamit na siya ng Panginoon, mabibigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Imagine the heaven is rejoicing. Oh, what the day that will be. The glorious day. Alam niyo mga kapatid, kaya pagbalik ng Panginoon, kukunin niya tayo. These are the adornment of the Lord. Kaya tinan niyo mga kapatid, anong description ng langit mga kapatid kapag tayo ay nandun na? Bride of Christ. Alam niyo yung suot ng bride, naka-chinelas, naka-t-shirt. Yes. Yun ang itsura natin. Yun ang description ng Panginoon sa atin. We are the perfect adornment of God. Tayo yung bride of Christ. Ginamit lang yung example of kasalan. It's because yun lang yung pwedeng hindi makapaghiwalay sa tao at sa Diyos. Yung kasal na yun, yung kasalan na sinasabi. We will be forever with God, living forever with God. Imagine yung mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. Woo! Hallelujah! Thank you, Lord. That's why the word holiness is from the root word as mentioned, separation. Because God separates you and me for His beauty. Sineparate tayo ng Diyos para sa Kanyang kagandahan. Romans chapter 12, verse 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. 2 Corinthians chapter 6, verse 17. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, I will receive you. Tignan niyo, hindi tayo tanggapin ng Panginoon pag tayo marumi. Isang damit na marumi, hindi tayo kukunin ng Panginoon at isusuot. Kaya sabi niya, mga kapatid, come out from among them. Umalis ka mula sa kanila, sa karumihan, sabi niya noon. At i-separate ka. And touch not the unclean thing, and I will receive you. Nakukuha niyo mga kapatid? 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Hello mga kapatid. Bakit gusto kong bigyan kayo na, this is just come this morning. Perfecting holiness in the fear of God. Perfecting holiness. I thought that holiness is already perfect.
But why there is a word perfecting holiness in the fear of God? Hello? If God is holy Himself, at tayo yung damit ng Panginoon, nung sinuot tayo ng Panginoon, you made the holiness perfect. Why? Because we are the beauty. Kaya pag kayo nakakita ng taong maganda at sinuot na maayos, sabi nyo, perfect. Diba ganun tayo kung mag-ganun? Perfect. Bagay na bagay sa'yo. Hello? Pero wala namang buhay ito. Walang kwenta to. Ginawa ko lang to. Ako mananahi ako yung But why the person or the people will tell me, perfect? Wala namang buhay ito. Naging perfecto Naging perfecto ako bilang Diyos. If you're going to summarize it in your mind, naging perfecto ang Panginoon, maayos. It's because of the beauty. Tayo yung beauty. Tayo yung adornment nung sinuot tayo ng Panginoon, nung ginamit tayo ng Panginoon. Wow, perfect. He is the real God. He's the only God. He's the magnificent God. He's the amazing God. He's the full of glory God. Alam niyo mga kapatid, paano niyo ba nasasabi na ang Diyos ay tagapagpagaling? Dahil may nakita kang aso na nasagasaan, biglang tumayo, makadon. Ay, ang Diyos tagapagpagaling. It's always, listen to me, it's always through men. Hindi sa hayop, hindi sa mga bagay-bagay. Tao ang kasangkapan ng Diyos para ang kanyang kaluwalhatian makita. Sabi nung isang disipulo, Lord, sino may kasalanan? Yung batang yan, ba't siya bulag o yung magulang niya, kaya siya nabulag? Sino may kasalanan? Magulang niya o yung bata? Sabi ng Panginoon, wala. Pinanganak siyang bulag kasi para magbigay ng beauty sa akin. Naka niya? Kasi isang araw, isusuot ko siya. At pag sinuot ko siya, makikita ang aking kaluwalhatian. Kaya nung araw yung pinagaling niya, mga kapatid, yung bulag. Sino naluwalhati? Yung bulag? Ang Diyos ang naluwalhati. Lumabas ang kagandahan ng Diyos. Lumabas ang kabutihan ng Panginoon. Lumabas ang kabanalan ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. I can still feel the presence of the Lord in this place. Man is the beauty of God's holiness. The reason why we are told not to conform to this world. Because what makes us ugly is worldliness. James chapter 4, verse 4. You adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Kaya tayo nagiging kalaban, kaya tayo nagiging pangit sa mata ng Diyos. It's not because we are created pangit. It's because of the worldliness. Everybody say amen. This is the reason why there is a holiness standard. Kaya may holiness standard. Kasi nagiging pangit tayo kapag nasa mundo tayo, kaya sabi niya, gagawa ako ng standard. Para manatiling maganda ang aking mga damit na isusuot. May standard ang Diyos, mga kapatid. Hello? May standard ang Panginoon. Hindi siya basta Diyos lang na walang standard. No, may high standard nga siya. He dwell in the high places and the holy places. Pero dinugtong niya, nakatira din ako sa puso mapagpakumbaba. Nakukuha niyo, mga kapatid? May standard si Lord, mga kapatid. May standard. Bakit? Bakit tayo bibigyan ng Diyos ng standard? That's the question. Alam niyo ba ang sagot? Bakit tayo binibigyan ng Diyos ng standard ng holiness? Para ano? To protect us. To maintain us. And to separate us. Standard niya yun eh.
Kayo nga, pag nagtiklop ng mga kapatid na mga damit ninyo, iba ang puti, iba ang dikolor. Lalo sa paglalaba, may standard din kayo. Ariel lang ang gamit nyo, ayaw nyo gumamit ng ibang ano. Kayo nga, meron kayong standard eh. Diyos pa kaya, mga kapatid? Tignan niyo, 1 John chapter 2, verse 15. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Ayaw niya nandun tayo sa mundo. Kaya nga meron tayong standard. The standard is the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Kung i-interpret nyo yan, mga kapatid, may inner holiness, may outer holiness. Kaya may standard sa pananamit, outer, appearances. Mayroong inner holiness, ano yun? Yung attitude. Kahit na sa outer mo, sa appearance mo, perfect ka, pero wala naman yung inner mo, it will not do. Parehas yun, sabay yun, mga kapatid. Kaya ang kabanalan parehas yan sa loob at sa labas. Yung iba na, sa kabanalan lang, sa labas. Bawal kasi sa simbahan namin na dapat ganito ang suot ko para makita na lang banal ako. Pero ugali mo naman, chismosa ka. Marites ka, naninira ka ng tao. Eh, walang kabanalan doon sa ugali mo. Sa suot mo, meron. May standard si Lord, mga kapatid. Ang standard na sabi, love not the world, neither the things of that in the world. The things are in the world. If any man love the world, and also in the things of the world, the love of the Father is not in him. Kaya hindi makikita sa atin ang kabanalan kapag hindi tayo marunong magkaroon ng standard, mga kapatid. Amen? Our attitude, our thoughts is also has a standard. Amen. Pwede ka bang tumingin sa kapatid mo at pag tiningnan mo siya, ang makikita mo sa kanya ay pawang kagandahan lang? Sige, tingnan mo. At kung may iisipin ka, sige, ito naman, sa katabi mo naman, isipin mo. Pag ikaw tumingin sa kanya at nag-isip ka tungkol sa kanya, pwede bang isipin mo ay pawang kagandahan lang din? That speaks about the inner attitude, the inner holiness. Hindi. Minsan sa labas, okay, ay, ganda-ganda mo naman, pero sa isipin mo, pangit mo. Plastic. Galing. Naku, yung ibig sabihin, mga kapatid, may standard si Lord. So, gusto mo makita si Lord, follow peace with all men and holiness. Holiness of what? In your attitude, holiness in your attitude, holiness in your appearance. Everybody say amen. Kaya pag tumingin tayo sa kapwa natin, isipin mo sa kanya yung kagandahan niya na lang. Yung kagandahang loob niya, lahat na, wag yung taong to, patawa-tawa to, pero totoo nito, balasubas to eh. Dito marunong magbayad ng utang niya, kaya may impyerno ka sana. Ganun tayo mag-isip. Huwag pong ganun. Makakabayad din yan. Katapusan ng mundo. Ay, dumasingili kay Lord. Di ba sabi ng Biblia, ang nagbibigay sa mahirap ay nagpapautang sa Diyos. Oh. Eh, doon si Lord ang singil. Pag si Lord may utang sa'yo, sigurado mga kapatid, babayaran niya yan. Si Lord na bahala sa'yo, mga kapatid. Pero wag yun naman gamitin yun. Pag nangutang kayo sa kapwa nyo, si Lord na magbayad sa'yo, ha? Ginamit mo pa si Lord para makapangutang ka. Sabihin mo yan doon sa mga credit card mo sa bangko. Hindi pwedeng gawin yun. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Thank you, Lord. So because the adorning of the beauty of God's holiness, it requires consistency. It should be daily or continuous. The good thing when we fail is this. We are God's holiness. We are God's adornment. Tayo ang damit ng Panginoon. I'm just using this illustration para mabilis nating maintindihan. But if we fail, mga kapatid, pag may pagkakataon na tayo nagkamali,
pagkakataon na tayo ay nadumihan, God offers forgiveness. And that's good. Nagbibigay siya, mga kapatid, ng pagkakataon na maging malinis tayong muli, mga kapatid. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and our sins and to cleanse us from all unrighteousness, from all acts of unholiness. He offers forgiveness. Ba't napakabait ni Lord, Pastor? Ba't ang bait niya? Nadumihan na nga natin siya eh. Yung bilang damit niya eh. Nadumihan na nga tayo. Pero bakit nilalaban pa rin tayo paulit-ulit? Ba't nililinis pa rin tayo? Ba't nag-offer pa rin ng forgiveness? Bakit napakabait ng Diyos? Because He wants you to remain holy. That's it. Gusto lang ng Diyos na manatili kang banal. Kaya patuloy ka niya pinapatawad at pinapatawad at pinapatawad at pinapatawad. Because when we are holy or living a holy life, God is pleased. Alam niyo, makita niya lang yung damit niya na malinis, maputi, maayos, mabango, nakaplansya. Kayo nga ay natutuwa, Diyos pa kaya. Amen? Kung ang importante ang isang bagay, isang damit, binili mo, napakamahal. Anong ginagawa mo, mga kapatid? Halos ayaw mo nga tanggalin yung plastic niyan eh. Pagkahubad talaga, hinahangir po. Labahin na yun, pero hinahangir pa ulit. Hindi winawashing machine, hand wash. Kasi talagang ingat na ingat. That's exactly the logic behind why God is keep on giving us or offering us forgiveness. Kasi precious tayo sa kanyang paningin. Mahalaga tayo. Binayaran tayo ng dugo ng Diyos. Mahal ang pagkabili sa atin ng Panginoon. Kaya hinahanwas tayo, mga kapatid. Because He wants us to remain in His closet. Gusto niya nandun tayo sa mga koleksyon niya. Sino may koleksyon ng damit dito, mga kapatid? Carla? Because, if we are the temple of God and we are clean, sino ba namang hindi matutuwa kapag ang bahay malinis? Sarap pagpahinga pag ang bahay mo malinis. Yung paggagaling ka sa simbahan, di ba? Pag uwi mo sa bahay, linis ng bahay ko. Di ba? Pag gano'n mo, hindi mo nakakapa yung alikabok. Ginano mo yung lamesa, walang alikabok. Di ba? Wow! Sino ba naman? Kahit sabihin mong hindi maganda ang bahay mo, basta malinis. Amen. Kahit maliit lang yan, basta malinis. Nakakadanggal ng stress. Sarap magpahinga. Pero kahit gano'ng kalaki bahay mo, kahit gano'ng kayaman, kahit gano'ng gagara, yan, pagpasok mo madumi, alis ka eh. Kaya nag-i-stay yung iba dyan sa mall, nag-i-stay sa mga coffee shop, maaari siguro dahil maging ang Diyos man gano'n din. Kapag nakita niya tayong malinis, anong ginhawa, anong kapurihan ang nabibigay natin sa Panginoon? Malinis ang kanyang templo. Kaya napakabuti ng Panginoon. Why God is so gracious? Despite of our shortcomings, why God is so gracious? Because we are created for His own glory. Nilikha tayo ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. We are the beauty of His holiness. Kaya napaka-gracious, napaka-alagang-alaga tayo ng Panginoon. Ingat na ingat si Lord sa atin. Kahit di mo nga hingin yung pag-iingat, iniingatan ka eh. Bakit? Ikaw kasi nagbibigay ng ganda sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Kaya when you walk outside, listen to me, this is serious, mga kapatid. When you walk outside the church, aside from being proud that you are the children of the Lord, be proud because you are doing or you are giving the Lord glory.
Pastor, di ba, isa lang, God is God. There is no impossibility with God. Lahat tayo suot ng Panginoon every day. Sa eskwelahan, sa office mo, Sister Rhea, sa office mo, suot ka ng Panginoon doon. So make the Lord shine in that office. Let your colleagues, let your office mate see the beauty of God. Ang iba sa inyo dito, nalamang Kristiyano kayo, nagsisimba kayo, tuwing magbubukas ng tindahan, tuwing magbubukas ng negosyo, ikaw ang hinihilang mag-pray. Bakit? Kasi alam nilang Kristiyano ka. Kasi nakikita nila yung beauty of God sa'yo. Ikaw yung suot ni Lord nung oras na yun. Suot-suot tayo ng Panginoon kahit saan tayo magpunta. Kaya mong, ang Diyos ang maluwalhati, hindi ikaw. Hindi yung, galing mo naman mag-pray, sister, grabe ka. Ano ka sa inyo? Ano ka ba? Pastora ka na ba? Ikaw naman, wala pa nga akong practice niyan eh. Ayan. Huwag ganon. Sa Diyos na palagi ang kapurihan. Nasasabi nila yun, pero ang totoo nun, ang napapansin nila, hindi ikaw. Ang napapansin nila is the beauty of God. The graciousness of God. Kaya ikaw na nakakaintindi, alam mo na yung ibig niya sabihin pag sinabi, ang galing mo namang mag-preach. Ang galing mo namang kumanta. Ang galing mo naman tumugtog. Hindi ikaw! Hindi ikaw yun. Ang nakikita nila si Lord. Hindi lang nila mabanggit kung sino talaga, pero nakikita nila si Lord sa iyo, mga kapatid. Kasi ikaw nga yung beauty, ikaw yung adornment ng Panginoon. Pag ako ba tumugtog ng drums o ng saxophone, mga kapatid, sabihin nyo ba, ang galing naman ng saxophone. Ay, may sariling hangin yung saxophone. Amen? Ang galing naman kumanta. Ang galing naman ng microphone. Ang ganda ng boses. Hindi ka yun. Instrumento ka lang. Instrumento lang tayo ng Diyos. Ang Diyos ang naluluwalhati. We are the beauty of God's holiness. Dahil sa atin, naluluwalhati ang Panginoon. So be proud when you go out. When you preach. Pag may request ka, uy, sister, ko na mag-pray naman sa pagkain bago tayo kumain. Mga kapatid, magdumali ka. Ginagamit ka ng Diyos eh. Pero pag nag-pray ka naman, wag naman, Lord, linisin mo ang mga pagkain ito. Para namang may burak ba yan? Mag-pray naman kayo ng may katalinuhan, mga kapatid. At pag nag-pray ka na, hindi mo mapigilan magsisigaw pa nag-pray ka, lumayo ka sa pagkain. Ay, pagdilat ba, may takip lahat. Bakit may takip? Laway niyo kasi tumatalsik kanya pa. So every time you fail, and every time I fail, this is serious, mga kapatid. Think that there is God who offers forgiveness. He wants us to be on the right track again. He wants us to be His beauty. He wants us to be His glory. So there's no reason for us to walk away from God. Huwag na kayong lalayo sa Panginoon. Huwag na kayong matisod. Huwag na kayong mag-backslide. Beauty ka ng Diyos eh. Sabi mo, backslide ako. Tatampo ako kay Lord. Di na ako. Lalapit sa'yo, Lord. Bahala ka. Sabi ni Pastor, ako ang damit mo. Di wala kang damit, Lord. Ang kitid ng utak ng tao. Alam ka naman maglakad ng Lord na walang saplot, mga kapatid. Hindi ganun kakitid si Lord. Ikaw yung makitid. Kaya huwag mo pagtangpuan si Lord, maraming damit si Lord. Ano ngayon kung ayaw mo magpagamit sa Lord? Bakit? Ikaw lang ba ang damit niya? Huwag natin pagtampuan si Lord. Amen.
Ako na naman gagamitin ni Lord. Ako na naman isusuot niya. May mga taong ganun. Matuwa ka kung palagi kang ginagamit ni Lord. At habang ginagamit ka ni Lord, ikaw naman ay natilamsikan dyan ng putik. Huwag ka rin naman parang, ayoko na. Tsaka na ako babalik kay Lord pag perfecto ng buhay ko. Kailan ka ba? Kailan magiging perfect yan? Kung wala sa kamay ng Diyos ang buhay mo, hindi magiging perfecto. Ilagay mo sa kamay ng Diyos ang buhay mo, magiging perfecto yan. Pero kung hahanapin mo ang perfectness outside of the hands and grace of God, sorry! Sa mundong ito, hindi ka magiging perfecto! Pero sa kamay ng Diyos, mga kapatid, habang marami kang pagkakamali, pero ipinapailalim mo sa kamay ng Diyos ang iyong buhay, magiging perfecto ang buhay mo sa ngalan ng Panginoon. Okay, don't wait for the perfect situation. There is no such perfect situation sa mundong ito, but there is a perfect God. So despite of your unperfect situation, go to the perfect God. And He will make your life perfect. Perfect. Clap your hands to the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, there's no reason for us to grow cold with God. Come on, lalamig. Puno ng lamig. Maraming dinurog, Sister Venus, kahapon. Dakilang mandudurog yan. Pati yung aking binti na matagal-tagal lang, dinurog niya, mga kapatid. There's no reason for us to grow cold. Kung kung si Katniel ay grow cold, ang Diyos hindi, mga kapatid. Biruin nyo, no? Ilang taon sila? 11 years? Naghiwalay pa. Kaya sa mundo, walang perfecto eh. Ba't kami, pastor, 60 years na kami? Baka alam mo lang, may isang pagkakataon sa buhay nyo, muntik na kayo, ha? 60 years. 60. Bakit? Matanda na sila eh. Golden nga eh. 60 years na sila mag-uyab. Grabe mag-uyab. Hindi nagpakasal, nag-uyab lang talaga sila 60 years. Ang tindi naman nun. Tantawa naman siya. Para, may bala ka bang ganon? Yung bang strict ang parents ko. 60 years old ka na, strict ang parents ko. Strict pa parents mo niyan, ha? Anong gustong gawin sa'yo ng magulang mo? There's no reason for us to feel alone. Why? Now, alam mo na ngayon na you are God's adornment. Do you think you will be alone? Kung itong damit na ito ay palagi kong suot, itong damit ba na ito ay alone, mag-isa lang siya? Kaya yung naririnig natin sa Biblia yung, I will not leave you nor forsake you. It's because you are God's adornment. Amen. Ba't kanya iiwan? Isuot ka nga niya eh. Nako nyo? Ba't kaya iiwan? Isuot ka nga ng Diyos. Suot tayo ng Panginoon. Kaya hindi niya tayo maiwan-iwan. Bakit nandito tayo? Kasama tayo lang. Kasama natin ang Panginoon. Kaya there's no reason for us. Let's have this mind shift, mga kapatid, o shifting of mind, o yung paradigm shift. Isipin natin yan. Nakala natin si Lord kasi nasa malayong lugar, nakatanaw lang sa atin. No, God is with us. Don't feel alone. You know, before I end, tinan niyo maigi. What makes God's holiness beautiful? Ano ang lalong nagpapakinang? Kung tayo ang damit ng Diyos, ano ang lalong nagpapakinang sa atin at sa Diyos? Alam niyo kung ano? Isang salita. Pag-ibig. Because God founded everything in love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have eternal life. Tingnan niyo mga kapatid, sinabi ng Biblia, God first loved us. Everything founded in love. So when you love God, you make the holiness of God shine. Kaya habang nasa church ka, may pag-ibig ka.
Walang galit-galit dyan, yung grudges mo, yung bitterness mo. Alam nyo, ang hindi mahirap mabuhay ng banal kung may pag-ibig. Kasi imbis na makaramdam ka ng galit sa kapatid mo, dahil umiibig ka, tsapwera yun. Hindi ka rin makapag-iisip ng masama sa kanya. Bakit? May pag-ibig ka. Lalong hindi ka makapagsasalita ng masama sa kanya dahil may pag-ibig ka. Lalo yung pagkilos mo, hindi mo makikilos ng masama. Bakit? May pag-ibig ka eh. Kaya lahat yan, mga kapatid, lalo, bumabango yung damit ng Panginoon. Kumikinang ang damit ng Panginoon. Lalong naluluwalhati si Lord pag tayo ay nasa pag-ibig, mga kapatid. So, when you love God, you make the holiness of God shine. Let us live holy, brothers and sisters. Let us watch our attitudes. Let us remove bitterness, hatred, jealousy, covetousness. Let us remove evil thoughts. Let us watch our words. Avoid backbiting. Avoid sowing discord. Avoid slandering or cursing. Let us watch our eyes. Let us observe our appearance. Let us watch the stewardship of our bodies. Let us watch our activities. It should not be worldly. Let us be more sensitive in the presence of our God. Alam niyo ba mga kapatid, that the only way to know if you please God, ang tanging paraan para malaman mo kung ang Diyos ay natuwa mo, alam niyo ba kung ano? Listen to me, look at me. When you are filled with the Spirit of God, that's the only way to say that God is pleased with you. Hindi ilalagay ng Diyos ang kanyang presensya sa hindi niya kinalulugdan. Kaya ka napupuspos ng Espiritu Santo kasi kinalulugdan ka ng Diyos. Kaya minsan tingin natin, kung tayo yung damit, ang tingin natin, ang pangit kong damit, ang dumi kong damit. I am not worthy. I am sinful. Yes, lahat naman yun ay totoo. Pero ayaw ni Lord na ma-feel mo yun. God is still infilling you with His Spirit. Pinupuspos ka pa rin ng Espiritu ng Diyos. Bakit? Kasi God is telling you, no, there is a chance. There is a way to be cleansed. And I'm cleansing you right now. And I'm delighted. I am pleased sa buhay mo. Because I keep on thinking, Lord, how could I do this? Worshiping you in the beauty of your holiness. And in my heart, the Lord tells me, when I infill you with my Spirit, I am pleased. Kapag napupuspos ka ng Espiritu Santo, ako'y nalulugod. So mga kapatid, before I end, the Lord is glorified when we are filled with His Spirit. The Lord's greatness is shining when we are filled with His Spirit. That's why, worship the Lord in the beauty of His holiness. We are the beauty of God's holiness. And I want you to be proud of that. I want you to worship the Lord today, thinking that you are the precious clothes that the Lord, hallelujah, is wearing. Ikaw ang pride ng Panginoon. Ang Diyos ay naluluwalhati sa pamamagitan mo. I want you to lift your hands with the holy hands. Sabi ni Pablo, mga kapatid, kay Timoteo, lifting up holy hands. Because I want you to realize that in every time you lift your hands with the holy hands, God's greatness is shining. God's glory is being revealed because of our worship and praises. Mga kapatid, let's live holy. Because when we live holy, we are doing the Lord, we are giving the Lord
the beauty of His holiness. Lalong nagniningning ang Panginoon. I don't know what's your burden today. I don't know. But I can feel that this message is telling you, maring iba sa inyo ay nagdududa sa identity ninyo sa harap ng Panginoon. Maring iba sa inyo ay nagtatanong pa whether you are worthy or not. Mga kapatid, lahat tayo ay damit ng Diyos. Pinili tayo ng Panginoon. Hinugasan tayo ng Panginoon. Nilinis tayo ng Diyos. At isusuot natin tayo ng Panginoon. And I want you to think of that today. As you lift your hands, I want you to praise Him and worship Him with all your hearts. I want you to give your gratitude to the Lord for using you. I want you to praise the Lord and worship Him because of the understanding, hallelujah, that you are the beauty of God's holiness.